with the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Dini maigsoon yung napulong sa Ginoo, may kalipay di ay ang tao kung mag-alagad siya sa Dios. Mag-alagad siya sa pamaagi sa Dios, dili pamaagi sa tao. Atong sabton maigsoon, daghan kayo ang itong tradisyon, gani nang agi matala itong una. Daghan kayo ang mga itawag na ito mga totoo, no? Kanang itawag na ito mga superstitious beliefs. Agani, na yung mga Kristohanon, gidala pa nila bisa sa pagkabaptista. Which is dili na, mao. Kung nga itong pagsalig diha ng Kristo, dapat atong ikinabuhi si Kristo. Dili na itong tradisyon nga atong agyan kaniya ito. Kaya itong tradisyon mo ito siya nagdala sa tao para impirno. Yaman kag magbuhat ng kag maayo, no? Kunya, damor nga nabuhat kag maayo, damor ka nagpakasal, ha? Nakatong sakton, di ba? Ang ito na, orang gidalagi ka niya padulong sa kalautan mo. Pero din niya ito makita maigsoon sa Bible, ang verse 1 naghatag siya og emphasis. May itong utugod saon nga magmalipayon ta sa pag-alagad sa Dios. Din niya ito makita siya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Usa sa mga butang, nga alangay na itong hinumduman maigsoon, aron nga magmalipayon ka, diha sa kabubuton sa Dios o sa pag-alagad nato sa Dios, nga sumala gid sa kabubuton sa Dios. The first thing that we need is to avoid sin. Na? Kanang did-an nimo ang sala. Dili kung tuyuan nimo pagpakasala. Kung mahimo imong iwasan ang sala. Unya iwasan nimo ang pagpakasala. Kay duha man ang klase, na tinuyuan ug na dili tinuyuan. Pero ang dili pagkamatarong sala man gyud. So the first thing that we need in order for us to be happy, we need to avoid sin. Kaya din niya ito makita may isa sa verse 1, blessed is the man. Bulahan mo na itong mga tao daw nga wala naglakaw sa tambag sa mga dili Diyos nun. Nor standeth, no? Nagabarog diha sa dalan sa mga makasasala. Nor sitteth in the seat of the scornful. Wala magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Ang line term sa pulong mayubiton is bugal-bugalon. Naidagang mga Kristohanon nga hantod sa panahon na ito karon, bugal-bugalon pa gyapon. Usahay, makayunta nga, green jokes naman na pastor, gara-gara naman. Ay kalimot maigsoon nga every idle word, no? Matag pulong nga mga gula sa atong baba. Manubag na bataana. Kaya nung dito ko itong una, itong pahina, kaya nga na ito ang expression lang. Pero ayaw mo kalimot, manubag na itay na pulong sa Ginoo. So, the first thing that we need in order for us to be happy in God's ways, no? We need to avoid sin. That's number 1. Aron nga magpalipayon ka, di kaya ginong sala. O ayaw pagpakasala. Avoid sinful counsel. Kaya nga na Bible, bulakan man daw ang tao nga nagakinabuhi na dili diha sa tambag sa mga dili Diyos doon. So avoid sinful counsel. Na nagani mga kanang, so, in order for us to avoid sin, avoid sinful counsel. Ngano? Tungod kay ingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, nag-ingon ang Bible diya, abstain from all appearance of evil. May kag-abstain gani, pagpasabot, biyaan, or escape. Abstain, magdili. No? Did-an ang tanan, did-an ang tanan na mga kulangkway sa kanautan. Abstain, punong, or biya.
Kung atong sabton maigsoon, ingon na pulos, walk it not in the counsel of the ungodly. Ganito yung mga nanunggan nga dili mayo, ayaw magpataka anang kuyanap anang mga pulong. Kaya sa atong nasod, bisa sa atong nasod karon, perting daghan ang mga fake news. Avoid sinful counsel. Letter B, to avoid sin, no? Avoid sinful companions. Aron nga dili ka ma-influence sa kadautan, likayin ang mga kaubanan nga dili maayo. Barkada, no? Ang barkada dayo sa ka pamilya, duha ka buking anak, bajig laki, kamagulangan niya babae, niya ang mga lalaki. Bata pa. Ang kamagulangan senior high na. Grade 11. Kaya naitabo niya, ang papa kay katrabaho man, mag-overtime, sagar magkauli tungkol sa traffic, tag alas 10 na pasado, magkauli sa balay. So, ang mama yung taon, magatiman, platulat, sa pati nga siya nga, pagkauli, ang ihang dalaga, kasagaran, tag alas 11, alas 12 sa gabi na. O niya, ang pasumangil niya, kaya naghimo silang project sa iyang mga barkada. Sige-sige na, nadugay, itukan yun sa asawa ng tusbanan. Yun siya, ilan ka magtagan na mong anak, mas una pa ka muli sa balay, kaysa imong anak. Mao, makauli baka, uli manoon, pero di naglinsap itong oras. Yung manawag ko, di naging tubag. Ya sige. Aksyonan ako na, pero ay maghilabot ha. Kaya na, may usay po ang, kung panton ang papa, mo, pampon ang mama, mo, laban ba? Kaya maghilabot ha. Kaya mo mapungkin na kasi, ako na aksyonan. Gahulat ang papa, o isa ka oras kapin. Ibilaran ko niya, hantod, nakaabot na bata. Kapa, may gabi may gabi Padugay ko kayo kay nagtabang pa ko sa assignment sa akong mga amigo. Bago lang minahuman ba, maning mo na, mulipas ng babae. Kaya doon, mag-istor siya ta. Yan ang tonada sa papa. Pagka siya, nihapon na ka. Siya wala pa. Siya, alas 12 naman ron, wala pa kung nihapon. One man kay, manin mo na. So, tindog ang papa, naging na niya. Ilang kabukta imong mga amigo, ay imong ipangtabangan sa inyong assignment. Lipay yung tingali kayo mo, abot mo alas 12 sa gabi. Siya nga upat. Ingon ang papa, sige, i-private message kada isa sila. Pangutana sila kung kinsa sa ilaha, pwede ba nga mupuyo ka sa ilaha. Kung palayasot ta karong gabi yun na dito. Kaya na? So, i-message sa bata, dili na pwede pa. Katong, anak ko may tulo, katong kaduha. Siya di gyapon kay kasupon daw yung ginikanan. Anak ko may duha, katong, ipasin na ikatulo, masagot ra. Ingin siya, dili po pwede pa kay naki-ipon ra sila balay. Tanawa, dili gid pwede, siyempre di gid pwede na siya kay naki-ipon ra sila. Nya, umudugang pa ka dito, sa mo, dagan ay pagkanonon dito sa iponan. Napa may isa, basta ka na isa, musugot na. Di gihapon makapakay, madaot daw ang iyang kuwan, ang ihag, inapuhi. Siya tanawa, lipay mo kayo dito, panuban kasi mga barkada. Pagkatapos, wa man galing butabang sa imuha, kung playasot ta ka direct, siya di po kumuhawa direct. Dili ka muhawa direct, pero nga dili malay ka makaulik sa iyo direct.
imong inahan, masakit na kabalaka sa imo. Taraw ko sa cellphone. Yata ka cellphone. Siya di ba naging ko sa imo nag-reward ko sa imo ang cellphone tungod kay buutan ka kayo mga bata. Responsible ka diri. Huwag ito nalipay ko, gitag ang cellphone kay aron sa makontak-kontak dito, makakontak sa mo. Pero pasayloan jud ko nga tungod aning ang imong mama nasuko na kay dili ka motubag. Unsa di problema nga hindi matubagon? May reason ng bata may na. So, aron mabalik nga responsible ka, i-sacrifice na ko ang cellphone. So, gibunal niya ang cellphone. Wasa ang cellphone. Ingko, siya, i-overtime man ako, pagtigom, aron makapalit ko cellphone. Pero, pila na kalibo ako palit, mas may na lang kaysa mag-hustle me kung unsa may tabo nimo sa gawas tungkol sa barkada nimo. Mao may magkontak-kontak sa mga barkada. May na lang i-sacrifice ang pila kalibo kaysa pila kalibo ang akong ibayad nga masakit imong mama. Sa Helom Dumi, ang lesson diya daghan kay panahon sa imong barkada nga dili maghatag og kayuhan sa imo. Wira sa imong panimalay, imong mama, malipay ka, katabang sa imong hadre, responsible ka ng pagkaanak mo nimo na. So, kuha ko na ito ni siya. So, dili ka mo sugot nga bulakaw ka dre, di ka bulakaw dre. Nga nung magdili, magkamugulihan kong dali. Ano? Parang sa Kristohanon ba? I-avoid ang imong mga barkada na makadawat sa imo ha. Kaya nga naman, ikaw magyapon ng madawat anak. Dili man sila. Kaya kasagaran yun, kung kita magkinaboy tarong, ang kanang mga dawatan, maka-influence gina sa tarong. Ang kasagaran, ang daot may maka-influence sa tarong. Dugay ba, hunit kayo maka-influence ang tarong atos dawatan. Mas dali na gid kayo maka-influence ang dawtan kaysa tarong. So tungod ana, i-avoid na lang. Di labot pa sa mga kalabanon na to sila. Ngita jud ka og space na dili gid ka influence nila. To avoid sin. Amen? Yeah. To avoid sin. So, ingon ang pulong sa Ginoo diha, nor standeth in the way of sinners. Kaya kung makiguban ka sa mga taong walay Diyos, ang may tabo anak, ma-influence ka sa ilang pagkadili Diyos nun. Tinga na lang ka, na imbis hilumon ka, wala, di na ka silumon niya, himalikas na ka. So, delikado na, no? Careful ta kayo maigsoon, tungod kay ang sala, dali, ragid kayo pasudlon. Lami pagin pagsugod. Dali kayo na pagsunod ang sala. Tamis gina kayo. Nindot kayo sa pagsugod. Pero sa process, magkadaot na siya, pait mas panyawan. No? Mura na siya sweet as honey, pero bitter di ay ang result. So avoid sin. Avoid sinful companions. No? Kay dili gyud pwede kung ang usa ka Kristohanon magkikuyog siya kanunay sa kanang gitawag na to dili Diyos na. Kaya nung mo sa story ni Tamar o ni sa tong lalaki, igsuon ni Absalom si Tamar, kinsa ning lalaki ani ha, kalimot pang kuanin. Anak niya po ni David. Pero ang ihang kaimtang nahigugma siya kang Tamar. Lahi silang mama, pero pareho silang papa. Karon ang nahitabo, nakitaan siya siyang amigo, sa makadaga
sulubon mga ka nga, hayang, ligid-ligid yung mga sa mong country, sa problema niyo. Siya nga, naigugmalay ko na akong sister unta, si Tamar ba? Ingon din siya nga, sayo naman na kayo. Yung mura ng kuhan, aron makita niyo mo siya pirme, ang iyon ni mong hari nga. Siya mo, atiman sa imo ha, samtang nasakit ka. Karon, ang naitabo, ina niya nga rin. Pagkasunod sa mga sakit na ko pa. Pwede, ang yun ako si Tamar may mag-atiman sa pagkaon. Nag-ipato ni David. Ang gihim mo niya, iyang gilugos. Tila kita ng babae. Nabaluan sa igsoon, si Absalom. Si Amnon dito, si Amnon. Nakabalo si Absalom, ang naitabo mo igsoon, gina niya yung igsoon. Ay nalaghilag, sabi na lang. Kaya, mabutar ng panahon niya. Di ay, naiplano si Absalom nga, patyo niya si Amnon. Tungkol sa gihimo niya, tanawa, sa sinugdanan, nahigugma siya. Kung yung basahan na ang chapter 13, makita niyo mo na nga nahigugmagin siya pag-ayos si kang Tamar. Pero, sa sayop ng pamagi niya, nakalas ang kinabuhi niya. Prinsipe na sila, pero gipatay na siya ni Absalom. Basahan ni mo sunod ang mga chapter, gipatay na ni Absalom si Amnon. Sakol kay ka pagkapatay. Kaya giimbitar mo na niya. Ngayon niya, King David nang ayun na lang, kuha na yung mga igsoon tanan. Sige, kung dili sila tanan, si Amnon na lang. Sanggi mo niya, gipkaon, gipainom, hubog na kayo. At pudya ka, gid sila. Pero na, nagiinan niya nga, patya. Pagkabot na ng kuha na, hubog na ka siya, patya na ninyo. Ako punto niya ba, maghimo ka ni kag dili mayo, pag-lockdown di gud mayo. Amen? Pareharo ka na, magunahon na mo. Tawang mga ulitaw. Unsay plano niyo nga mga ulitaw mong dalaga? Aron na kinay karelasyon lang? Ay gid mo kalimot nga diha sa imo kayo. Unsaon niyo pagka makalipayon diha sa Ginoo kung kamo nagdula mo sala? Siyempre, di gini ipakita niya sa amuha. Di gini mo padayag-dayag ka na. Maunaw man mo. So kita ko tago gid yun na. Bisang pag dili mi makakita, ang Dios nagtanaw na. Sige daw, sa purpose. Kung maglisod, kung maganay kag buhi sa mong galingon, salig pagani kag mga magpapa gyapon, allowances. Lisod pagana, kumain mo ay nasa nakuha na itong punto. Ang purpose aron makalikay ka sa sala. Magkuyog-kuyog na gani ng tipasi o ang manok. Biktima ginang tipasi. Nindot man guna kayo kay relasyon, yes. Pero wala ka kabalo na sa linugdangan, ikaw ra gyapon ang malaw. Tangandoy mo mga eskwela pa mo. Kanya apil-apila ninyo gugma-gugma. Ingo pa nila jikiki. Kabalo mo sa amin yung jikiki? Gugmang tinawat-kawat. Tagod ka, unang kawat-kawat. Babot ang panahon, muani ka, pagmahigit ka. Hatred. Kaya nang ulitaw, o diya gitarong kapag pangulitaw, pagkatapos surrender ka, gisurrender nimo ang imong wandila, ang mahitabo ana, hatred ang padulungan na. So mutampo na lang ka. Kapit patalim na ka. Pagbikil ka, may kadi na mag mga panahon nga magbikil ta sa followers, no, sa likes, sa pa diya. Awan na. Ikaw ra ba hingipon ako? Ano?
Yan na nga, kung wala ko ni mong hilabti, diya, si avoid sinful contempt. No? Kana nga itong mga panguna-una nga dilimayo, kada mga sinutihan na ito nga dilimayo, kayo na ito, pang joke-joke lang ba, makapalipay lang, dili. Naiusay, nagsulti ta, gikatawaan sa kadaghanan, pero nakapahiubos na sa kasing-kasing sa usa. Careful po ta anak, kana itong joke-joke. Klaro ba, amen? Tingnan na natin nga, wala naman ito mapakita si brother so-and-so. Ay, offended na din siya. Kaya historian siya, di ko naning-unanan. Yun na ba sa Proverbs? Mas gaan pa daw pagdala sa usa ka syudad kaysa igsuon nga nagpandon. Careful kita anak. No? Nasa bugal-bugalon, no? Binugal-bugal ba nga pagka-istorya? Aron na naay katawanan. Pero walita kabalo nga ang subject sa imo na himong katawanan na offend na sa inyo. Careful ta kayo anak maigsoon. Kay gusto na to nga mga lagad ta sa Ginoong malipayon. In order for us to be happy, avoid sin. Amen? Di na ako isa-isahon kay daghan kayong dagway ni kasalanan. Daghan kayong dagway aning kining dautan. No? Daghan yun kayo. Karon no, kung yung tanong sa palibot, na fornication, na adultery, na concubinage. No? Daghan kayo. Inom diri, inom dito, kaon diri, kaon dito, bisag nagsuka-suka, kaon gyapon. Sala pa na. Sala na. Bisag busog na kakay si kaon gyapon. Sala na. Gluttonic ang imong sala diya. Di ba mo kumpiyansa? Yung side protector daw, BBC daw, bisag busog kaon. Sana. Ang pinta kay musubra na kakadako pod kayo maglisod na kagtimbang. Wala. Avoid sin. Amen? That's number 1. Number 2, absorb Scripture. So, nag-avoid na kag sin, i-absorb mo ang Scripture. Ano siya magpasabot niya? Kanang pulong sa Diyos. No? Yung sa verse 2, but His delight is in the law of the Lord, and in His law doth He meditate day and night. Ingon sa Psalm chapter 19 verse 7, the law of the Lord is perfect. No? Yung Apollo sino? Converting the soul. Yan ang Bible na. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Tanawa? Mahimong mamalamon ang tao kung ang pulong sa Diyos makapenetrate sa iyang kinabuhi. The law of the Lord is perfect, kompleto na, hingpit, walay magulang. Converting the soul. No? The testimony of the Lord is sure. Hindi mo madodoan, kasi sigurado na, making wise the simple. Tanan mo rag yumukmuk lang ka oron sa kanap, pero mahimo kang maalamon di ay kung ang pulong sa Dios makapenetrate sa imong kinabuhi. So i-absorb, no? I-absorb as Scripture. So sa ano to nga may mo absorb na? You read the Bible. Meditate upon this. Pamalandongin na. Kaya ron na kay makatunan. Na yung mga tao nga magunaw na sila nga kung dili sila mag-isgot sila mga bastos o mga hugaw ng mga sinultian, dili ba yung katawanan? Naka-entertain sa mga tao tungkol sa ilang gusto basta kay nakapalipay ka sa Diyos. Inundong mo itong una, nag-isip itong una. Bahala, dili ka nakapalipay at mga tao sa ilang kabuang, pagkapalipay lang ka sa Diyos na naghatag ni mo pagkamalaman. So ang pulong sa Diyos, magatabang din na siya sa pag-usab sa dagat sa pagkinabuhi. Mga bugal-bugalon ng mga tao sa mga butang sa Diyos. No? Sila they are making light of the truth of God's Word. Tuison nila ang pulong sa Ginoo. Himuon nila nga katawanan. Himuon nila nga sa kunsa na lang, aron nga mahimong na-isyo.
Pero kita, dapat i-absorb na itong scripture aron natin kasugilod sa mga tao insakto. The scripture tells where we came from and where we are going. Ang Bible magtudlo sa tuwag as tagikan. Kung sa takan niadto, kunya atong padulngan. Naa sa Bible na. Pero kung mamalandong ta, anindot ang dagat sa tuwag Ginoo. Kato na, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Klaro gina. Takabala ko sa mitabo na to niya. Pero klaro ang Ginoo kung unsay atong padulngan kay siya man nagunit sa atong kinabuhi. Siya man ang nag-guide sa ato. Kung follow lang ka, maabot yung sa destination na gingon niya. Pero kung dili po ka na, matipas ka, ibig ka ito i-giandam nito sa unahan ka ng blessing, tuwan na kastong lupadulong, kaya tipas mo ka, dito sa kabubot mo. Ginana kanindot maigsoon ang Diyos. Kung atong sabton maigsoon, ang mga libro sa mga tao ni kalibutan, nag-usap-usap, no? Nag-change siya. Pero ang pulong sa Diyos, ang libro sa Diyos, wala ginimusap. Nga nang ginimusap, tungkol kay it is settled in heaven. Look at that. In Psalm chapter 119, verse 89, the iyon na pulong sa Ginoo, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Di na ginamusap. Fix na gina. Nganong angay niyang saligan, nganong imo siyang tunan, tungkol kay fix na. Sure gid ang resulta, maayo. Na kung tipas ka diha, dili po sure ang iyong padulngan. Dili sure ang resulta. Pero kung magbase ka sa kabubuton sa Dios, sure gid na. Ingon ang Paulo. Ingon sa verse 2, His delight is in the law of the Lord. That means the desire, no? Is in the law of the Lord. Na ang kalipay, maigsoon, ang makina, dili kita siya muandar kung wala ang absence sa usa sa duha. Unsa man ang isa sa duha. Ang combustion sa atong makina, nagsumikad na siya sa apiran sa fuel o sa atong ito spark plug. Pag-abot ta sa dito. Pag-abot dito sa kuan, kining gasolina, paghatag sa spark, pabuton ito, tak! Butong ang piston, uslog, balik. Buto na po, bug! Tungkol sa karapid niya, munang andan ang makina. Matinga ka, di na matinga basta na makina nag-andan. Lagi aso mo gawa sa tambutso. Ganito, ang ihanap tong resulta sa combustion. Eh kung di po ito siya magawas, mag-uba mga makina. Wala na sa kitang exhaust o intake. Sunod ang hangin, magawason po niya, ang hangin ng pasunod, kaugig-kuyog ang aso. Mo po na sa tuwa, no? Kung muing kang Kristohanon ka, unya, wala ka makatiman sa pulong sa Ginoo, napas mo na imong kalag. Kaya ang kalagman, mo ay mukapalihok sa ato ang lawas. Eh kung wala ka itong espiritu ng bayan, mamatay naman itong lawas. Pero dili mamaligon ka ng imong kalag, kung dili ka mamalandong sa pulong niya. Kaya ang pagkaon sa atong kalag, mao ang pulong sa Diyos. Eh, pag-expect mo andar na mo makinadihag, walay gasolina. Kasi pag puno ng tangki sa gasolina, pag wala po'y kurente, awag, gihapon na. Dapat mag-abot yun na sila ito sa piston. Kaya di absence sa usaan na, wala plus. So, pagbago na mo sa kanan. Hindi na mandar. Pero naaga niya, bisa pag dunuton pa ng lawa sa kanan, pero maayo ang connection sa spark o ang sa fuel, andar yun na. Bisa pag ang imong sakyanan, iskeleto na lang. Kung agan gina, kay andar bang makina. Wala sa tao. Bisa pag niwang na kakayo, pobre na kakayo, pero ang imong kalang buhi man. Wapo ginang resulta sa kinabuhian ng tawana. Bisa pag pobre siya dali sa kalibutan. Ano man, imsog ang iyang kalang. Na ayaw mong kalimot paigsoon, nga
usa na siya sa gikinahanglan aron magmalipayon ta. No? The first, avoid sin. Secondly is absorb Scripture. The last one, number 3. As what I've said, tulura. Achieve success. Masabot pasabot ani. Yung sa verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. No? Yun siya sa itong text. That bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kaya mong sabton na igsoon, kung ang Kristohanon ning-avoid sa sin, o niya, napuno siya sa pulong sa Ginoo, ginakinabuhi niya ang pulong sa Dios. Daw sama daw siya sa usa ka kahoy nga natalom daprin sa sapaan. Nga magadala daw siya og mga bunga sa matag panahon. Ang iyang dahon dili malaya. Ug bisag unsa ang iyang pagkahimuon, mulambok. Successful. Kinsay muhatag og success sa tao? Ang Dios. Tungod kay nagsunod ka sa pamaagi niya, walay rason nga ang Dios dili muhatag sa imong panalangin. Kaya naman nakapalipay ka sa iya. Ma-achieve nimo ang success maigsoon. Dili na tungod kay dako tag grado diri sa kalibutan, mahimong successful ta. No, that is not. Based ang pagdaghang kay balay, daghang kay sakyanan, daghang kay bugas, sultihan ta ka. Nay daghang kailan ako kwartahan, walay kalipay. Anak tagal. Planted, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Kamu mga anak, tanaw mo sa inyong gidikanan, unsay inyong gikatabang. Kaya mga ulitaw, dalaga pa mo, di ba rin inyong gidikanan? Ang atong mga gidikanan, samtang nakapala sila, dili man ta kabalo sa nila, pero pwede ta makapalipay sila. I-assess kung sige kinahanglan. Pag mangayo og vitamins, o tagaan. Kana nakahimo ka sa imong duty, mo na yung pinaka-the best to sa success. Gihimo nimo tungod kay nakita ka sa kabubuton sa Dios. Mo man ay kabubuton sa Dios. Naas pulong sa Ginoo success. Wala sa atong panikabot. Kay musugot kag sa dili, bisag unsa pa imong gipanikamutan ng kalibutan na build pa nimo ang tanan, mamatay magyapon ka, di na madala. Pero kadtong imong gihimo sumala sa kabubuton sa Dios, musugat to si mo sa record sa langit for eternity. Mo na nakanindot pa so nangalagad tag tarong sa Ginoo. Dapat ang atong mga roles, no? Role ba kanang mga papel na angay buhaton na to. Himo na to. Sumala sa kabubuton sa Dios. Gusto na to magmalipayon? Yes. Nana, kining tulo. Kung i-maintain na to di perme. Nama kay problema, nama kay kalisdanan, nya sa imong trabaho makapuyon man ka, pero na gyud sa imong kasing-kasing di na mawala, malipayon gyud ka bisan pag naay mga problema. Nga naman, nagbiya ka sa sala, imong gilikayan ang sala, unya kanunay nimo gitun-an ang pulong sa Ginoo, gina-apply sa kinabuhi, o ginapulong sino, bisan unsa daw imong buhaton imong Bible, mo prosper. Nga naman, sumala man sa kabubuton sa Dios. Pero ang imong gipaghimo di na sumala sa kabubuton sa Dios, ano pag-expect ana success? Ay na para expect ana prosperity. Nga naman, supak naman ang imong gihimo sa kabubuton sa tag-iya sa success. Nagit sa Dios ang success. Para hinumdum na ito pag ayaw maigsoon, nga magmadaogon daw ang kinabuhi kung ang kinabuhi daw niya nakasalalay sa nakasunod sa kabubuton sa Dios. Nindot kayo kung tinuod ni Kristohanon, matapos ta ning kalibutan na nakapahimota sa Dios. Ako lipay lang ko kayo. Mapa-eskwela na ko kung mga anak, gipir sa Ginoo sa kuha, makapakaon, magplastar sila, diha sa bulaton sa Ginoo. Ang uban, imbis kayo mukantang choir, dili pa kantahon. Kasi di gusto na to. Tapos bitsukihan. Musimba, dili pa simbahon. O, maubot ang panahon. Nang mamahay ka, kaya nga naman, wala na sa kabubuton sa Diyos.
Ay na, gagmay pa itong mga anak. Mo-apil lagi sa mga bulaton sa Ginoo. Di ba, pastor, mo-apil ko choir, pastor. Kabalo naman kong basa. Kabalo naman kong kanta. Oo, pagkalami anak. May kaya nagkanta ang mga bata dahil sa Ginoo kaysa gakanta to sa kalibutan. Kaya yung mga bata niya, dagandagan niya, mga pastos kay mga baba, mga mag-enjoy sila sa kabutos sa Diyos. Kita mga ginikanan, kung gusto ta nga atong mga anak, mga lagad ng tarong sa Ginoo, ipakita na itong example ng mga lagad ng tarong sa Ginoo. Kita man ang good example. Kita na ito na. Nagaling mga nagmintipas, mga Kristiyano nagtarong nga mga anak mintipas, unsa na lang kung ang anak ang ginikanan dili gyud nagtarong. Ya, sa mga problema, dili po ta exempted, no? Na mga instances atong gihimo sila pero nagi mga bata nga sa kinsaon na to, mutipas gid sila. God, para sa kaibayan sa Dios. Pero na magimutipas. Say madamay lang ta. Ingon nga ginikanan ta. Na yung mga anak ko suwail yun. Yung pagka problema na, sa ngalan kay anak ko lagi na to, madamay lagi sa gihapon ta. So, sige lang, padayon atas Ginoo. Kay nagi solusyon gihapon ang Ginoo anong tanan. No? Nagi solusyon gihapon ang tanan. Nang hinumduman na ito pag-ayo maigsoon, ang happiness in God's way, nagi tulo ka component na siya. Una, avoid sin. Ikaduha, absorb scripture. Ikatulo, achieve success. No? Na mahimong ma-achieve nimo ang success tungod kay gihimo nimo tong duha. Oh, magkuyog na sila. Ang resulta, prosperity. O prosper ka. Ang kalambuan dili magpasabot ka dato yung kakayo. Kalambuan ka magsaka gyud ang imong kahimtang. Dili ko mapabilin ka makaluluoy. Isa ato lang kanang kaluwasan gihatag sa hunong ka nya nabali ang imong destination padulong na sa langit. Pagkahayay. Ako unsa ko magbahay na luwas dito. Nabiyaan ako itong mga lipay lang po ko nga naminyo ko nga nasave ako. Tinuod kang luwas taro na. Ikan sa mga gagmay bata ngadto sa mga batanon ngadto sa mga hingkod. Dapat magtarong kita sa Ginoo. Nga naman, gamay na lang kayo itong panahon ng kalimutan. Di man ka amang ilhanan kung tanawon ni mo no, kung imong basahon ang Bible niya, may studyhan ni mo. Sa promises sa Ginoo out of 100, naa na lang mga 20% ang walang pamatuman. Pero ang mga ilhanan tanan sa pagbalik sa Ginoo, wala, almost na lang. Di pa man ito maka-experience siya ng patulubar bagidon. Di pa mag-rapture sa una. Agi na sa mga kulto nga mo. Wala, kadlo ka na. Ang-rapture sure gina. Tinulog kang luwas, ay musulbong mo gina. Besa pag natulog ka kung sa diya mo, saka gid ka. Ito, bala ka bisa pag tungtungas gabi. Kasi di, pagbalik sa Ginoo, nag-overnight prayer ka. Oh, sulbong na taritsaw. Diha na ito mapulangkit siya mabili. Prayer meeting naman dito gabi, hindi nga wala man silang galit. Wala, di ka naluwas. Di ka magmahay, kakada Domingo, gina-invite dyan ng inside, gusto mo dawan kang Kristo. Di ka magmahay, kay na-serve na yun ang justice ni mo. No? Di ka magmahay. Ano, pag mobilin ka, napa may chance nimo ay lagi mo patatak. Bahala pupot lang kag liog, basta kay di lang ikaw matatakan. Uban lagi apot tas langit ana, mawat ang panahon. Pero mo lagi kaluwasin ang poto liog. Diya maghayahay utang ano to mga lison. Pagkawan pagasulbong si Babaw. Ano? Ay kanindot kaya may sa pasalig sa Ginoo. Kung sa atong kinabuhi Wigson, dapat hinumduman na ito pag-ayo, giantusan betas itong maluluwas. Kung na, ato pong tarongon. Gusto po man giantusan ta, tarongon na ito. Di ba ito kabalos niya, pero pwede na lipayon na ito siya. Pinagi sa atong tinutun ng pag-alagan. Amen?
Gusto kayo na akong taata